Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Pinas Sabat sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang tumatalakay sa maiinit na isyung pangmasa, magbibigay ng mga tama at beripikadong impormasyon. Pinas Sabat sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama si Coach Jared Pulido. Pinas Sabat sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hello everyone, good evening at welcome po sa ating sa pilot episode ng ating radio show Pinas Sabat at medyo nagulat ko yata yung ating special guest for tonight, but before we move forward, let me greet everyone dito po sa ating live stream at sa mga nanonood po dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng magandang gabi at kung nasa ang parte man kayo ng mundo, good morning, good afternoon and good evening. This is again the pilot episode of Pinas Sabat. Ano po ang konsepto natin dito? Mga kababayan, ito po, this is an interactive news and current events discussion. So, right now, ang gagawin namin, dahil may mga inaayos pa kami mga technical stuff, ang gagawin muna natin for today is babasahin ko muna yung mga comments dito po sa ating chat room. So kung nanonood po kayo sa YouTube, doon po ako magbabasa. Sa YouTube po ako magbabasa ng mga questions and mga bagay na pwede po nating ibato sa atin po nga very very special guest for tonight. Okay. So, hindi na ako papatumpik-tumpik pa mga kababayan. Okay? So for the first part, pag-uusapan muna natin yung issue ba na very critical sa ating buhay dito sa Pilipinas. So ang gagawin natin,
pag-usapan muna natin yung ating topic for today. And our Bueno Mano topic for today ay walang iba kung hindi ang very recent expose, maybe you can call that an expose, or disclosure na meron palang desisyon ang former ombudsman sa kaso ni Senator Joel Villanueva. At marami ho nagtatanong tungkol dyan, ano ba yung nasa likod niyan and everything. And habang nag-research po ako para sa topic natin na ito, meron po ako nakabasang isang article kung saan isa pong kongresista ang naglabas ng kanyang damdamin at opinion dito sa topic na ito. And I invited our honorable congressman for just to be a resource person for this topic. So without further ado, mga kababayan, let us welcome sa pilot episode ng Pinasabat si Bicol Saro Party List Representative Congressman Terry Redon. Okay, palakpakan po natin mga kababayan. Okay. Andito na po si Congressman Terry. Hello po, yun po. We're live, sir. Good evening po, sir. And welcome po sa first episode ng Pinasabat, sir. Opo, thank you very much po. It's an honor to have a congressman of your stature dito po sa umpisa ng nasa pilot episode po natin. So, sir, nabasa ko nga po yung inyong article tungkol sa recent decision. I don't want to call it recent. Is it recent po? Would you consider it recent, Congressman? Ang sabi niya, Ombudsman Boying Remulla, it was a secret and a surprise decision. So siya mismo nagulat kasi ang plano niya sana padala ng sulat Senate President Tito Soto para implement yung dismissal order against Senator Joel Villanueva. Pero I think particularly during that day also, na-discover niya na na-reverse na pala ni Ombudsman Samuel Martires yung pong decision po na ito. Pero I think ang most recent talaga na pronouncement ni Ombudsman Remulla ay he will continue to look into it. So ibig sabihin, even if he did not send the letter to implement the order kasi supposedly it has been reversed, I think pag-aaralan pa rin kasi there are very particular factual questions na kailangan pang sagutin dito sa bagay na ito. In fact, may mga nakita rin ako online may mga sinasabi, yung mga pinapakita daw ng mga clearances was just a clearance for the criminal case kasi pagka-ombudsman na pinag-uusapan natin, criminal tsaka administrative. So, yung pagka-administrative, ombudsman lang yung magpapasya, hindi sandigan bayan. Pag criminal case, sandigan bayan yung magpapasya. So, yung pinakita atang screenshot niya Senator Joel nitong nagdaan, it was for the criminal case. It wasn't for the administrative case. So, I think they're looking for that, no? Where is the clearance for the administrative case? Yung pinag-usapan kasi natin, na-dismissal ni Senator Joel noong 2016 by Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ito po yung tungkol dun sa administrative case, yung gross misconduct dun sa paggamit po ng PDAF funds. Right. So kung ano po, is it enforceable even ngayon na wala na siya sa Congress? Is the decision of then Ombudsman Conchita Carpio Morales enforceable pa rin siya up to today kahit senador na siya? Well, bago natin pag-usapan yung kailangan natin pag-usapan nga kung ano nga bang actual status. Right. Kasi syempre nagulat lahat ng mga tao dun sa sinasabi ngang reversal. Kaya nga sinasabi ng Ombudsman Remulla na surprise and secret reversal po ito. So, I think the first question that needs to be asked would be, kailan final ni Senator Joel yung sinasabi niyang motion for reconsideration noong 2016? Kasi very precise yung rules Ilang mga araw lang yung pinag-usapan natin, una, to file a motion for reconsideration, and secondly, for the ombudsman to basically resolve it. Kung actually, when I read yung pong article na kayo po yung in-interview, you mentioned specific timelines. Can you expound to us sa amin po na hindi po masyado nakakaintindi? Ano po yung sinasabi nyo po tungkol sa timelines po na yun? Yung timelines na, for example, November 2016, pinapa-implement na po ni Ombudsman Morales yung kanya pong decision. So meron po I think mga 10 araw from the receipt of the decision para mag-submit ng motion for reconsideration po yung respondent, which was Senator Joel. Tapos I think there is a very short period of time for the ombudsman to basically resolve it. So ang question doon ngayon, una,
talaga ba nag-file ng... Kasi ang sinasabi naman, Senate Journal, meron daw na file. So, ibig sabihin, within the prescriptive period. Right. Si Senator Joel. Tapos, in fact, kahit si Senator Joel, binabanggit niya during that time na nag-submit na siya. Tapos, pangatlo, may binabanggit din si Ombudsman Morales noong December 2016 na parang, sige, kung gusto nyo mag-motion for reconsideration, edi mahirap i-implement agad yan dahil nga pending pa. Supposedly yung implementation ng dismissal. So, but going fast forward to today, very important pag-usapan nga, una, nasa na nga yung motion for reconsideration na yun. Kailan ba siya? Kasi, bulag tayo up until today kung nasaan yung papel na yun, yung MR na yun. Right. At saka, ano yung date na ipinasa. Kasi, syempre, magtataka ka rin. Kumbaga, sige, kung talaga nagpasa ka ng MR noong 2016, November or December, sabihin mo na, bakit hindi rin-solve ni Ombudsman Morales yan? Actually, I'm going to ask that question. Meron po bang reglementary period or maybe a period wherein the ombudsman can decide on a motion for reconsideration? Well, may sinasabi maigsing period, I think 3 days to 3 decide days? it. Pero kumbaga, hindi naman siya mandatory. Yeah. Kumbaga, merong pwede magpa siya yung ombudsman kung susundin ba niya o hindi. So, marami ng mga kaso yan in the past hindi ba? Pero, again, the question therefore is, assuming na within the period siya final, so November 2016, ang question ngayon to Ombudsman Morales, ma'am, natanggap nyo ba ito? Di ba? Kung natanggap nyo po ito, ba't hindi nyo po ito dinesisyonan? Kasi, from November 2016, up until July 2018, yun pa yung retirement niya. So, mahaba yung panahon. Right. May 1.5 years. 1.5 years. Para pagpasyahan po ni Ombudsman Morales po yung bagay po niya. But she did not resolve. Correct. So, there are really factual questions. Kung una, lumapag ba sa lamesa niya yan? Nung panahon na yon. Kasi, syempre, it's a very high-profile case So, I'm quite certain, kung lumapag sa lamesa niya yun, siguro dapat dinesisyonan niya yun, di ba? Correct. Kasi masisingil siya. In fact, masisingil nga siya ngayon. Ngayon. Pagka talaga nga, for example, naipakita ni Senator Joel na, Terry, ito, nag-submit ako November 2016, inupuan ni Ombudsman Morales, Right. Tapos resolve lang ni Ombudsman Martires na noong July 2019. Pagka ganun yung sequence, tama yung reversal. Nung pagdi-dismiss ng grave misconduct case. Kumbaga, in the clear, therefore, si Senator Joel at tama si Ombudsman Martires. So, very critical po yung fact kung kailan na-file yung MR at kung na-file ba talaga yung MR. Right. Kung ano po ba, may jurisdiction po ba yung kasi nag-retire po si Ombudsman Conchita Morales, Carpio Morales. And then pumalit si Ombudsman Martires, former Ombudsman Martires. May jurisdiction ho ba siya to overturn the decision nung nakaraan pa, kahit na bago lang si Ombudsman Martires during the time? Assuming na talagang tama yung proseso pinagdaanan, ibig sabihin, filed on time, November 2016, December 2016. Right. Hindi pinagpasyahan ni Ombudsman Morales, for example, from December 2016 up until her retirement ng July 2018. Nagpalitan. Reverse ni Ombudsman Martires ng July 2019. Valid yun. Kasi andun lang yung papel Okay. Kumbaga, it was a live case up until that point. Right. Diba? So, therefore, ang magiging consequence nun, ang matatanong ngayon, kay Ombudsman Morales, ma'am, correct. You had such a long time to resolve it. Why did you not resolve it? Hindi ba? Okay. Yun yung situation A. Di ba? Assuming na tama yung filing. Pero for example, paano kung mali pala yung filing? Kumbaga filed out of time yung MR niya, Senator Joel, no? Talagang dapat hindi dinesisyonan ni Ombudsman Martires noong July 2019 yung kaso na yan. Right. Kasi nga, final and executory na yun Kasi you filed it out of time. So, very critical po talaga yung question ng fact. Nung facts. Kung kailan ng MR. Kung kailan final po yung MR. So, assuming po na final po yung MR on time and hindi po inaksyonan ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales, si dalawang ex-ombudsman kasi, the ex-ombudsman Martires can decide doon po sa MR. Kasi it is a live case. Ombudsman administrative case. Okay. Na hindi dinesisyonan ng previous ombudsman. So, ibig sabihin, tama yung reversal.
Yung dismissal na ginawa ni Ombudsman Martirez. Kung yun yung actual factual situation. Opo. Paano po yung yung kabilang side po nun? What will be the effect naman po? What's the legal effect naman po nung kung it was not filed on time? Kung it was never filed on time, final and executory na yung decision yung dismissal ni Ombudsman Morales noong November 2016. And it should have been executed by the Senate. Hindi, ibang bagay pa. Ibang bagay yung reversal, ibang bagay execution eh. So, ibig sabihin, pagka filed out of time yun, kumbaga, talagang final and executory na yun. Right. There was nothing for Ombudsman Martirez to actually reverse. Right. Okay, now I get it po. Pero kung, let's say, assuming po na ang nangyari po walang the decision ng ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales is final and executory. Obligado po ba ang Senado na i-impose yung penalty? Well, magiging debate 'yun. Kasi syempre, meron doon sa Ombudsman Law at Ombudsman Rules na hindi ho sakop ng kapangyarihan ng Ombudsman yung mga members of Congress. Right. So, ibig sabihin, I think magkakaroon ng Supreme Court case dyan. Kung enforceable ba yung final and executory order ng Ombudsman laban sa Senado o laban sa Kongreso. O particularly on this question, laban kay Senator Joel Villanueva. And kapag po let's say umabot po siya sa Supreme Court, since malino po kasi yung wording of the Ombudsman Law na they cannot discipline those who are members of Congress. Is it a justiciable controversy po? Pwede yun talagang dalhin sa Korte Suprema kasi labanan yun ng mga opisina eh. 'Di ba, ng Senado at ng Ombudsman kung ano ba yung dapat manaig. Right. O kasi syempre baka sabihin na sasabihin po ng Ombudsman yung precisely yung sinabi ni Ombudsman Morales. Di lahat na lang gusto maging congressman. Correct. Lahat na lang gusto maging senador kasi pagka congressman tsaka senador hindi pwedeng panagutin ng Ombudsman di ba? Pero yan yung Senate or Congress implementation against their members Right. Ibang bagay yung halimbawa final executory yung isang kaso laban sa opisyal ng gobyerno tapos merong perpetual disqualification from public office. Ibang bagay yan dun sa pagtakbo, for example, ni Senator Joel noong 2022. Okay. That's an interesting perspective, Kong. Ano po yung what's the difference po between kasi kung final executory yun, tapos talaga I'm sure mag-appeal yan to the Supreme Court. Tapos sinabi ng Supreme Court, hindi, tama yung Ombudsman. Talagang dismissed ka and perpetually barred ka from public office. Dapat sa 2022, hindi ka na pwedeng tumakbo. Right. So he can be actually pwede mag-file ng quo warranto case against him. Assuming na lahat yun nangyari. Assuming na kasi for everything example, is like that. Na final executory at the level ng Ombudsman, pero pumatak yung 2022, nasa Korte Suprema pa yung kaso. Yun, pwede pa rin siya tumakbo nun. Right. Kasi hindi pa final yung decision. But binabanggit ko yun kasi may actually mga congressman na ganyan exactly yung kaso. Final executory na hindi lang sa Ombudsman kundi sa Supreme Court. Hindi pinayagan ng COMELEC tumakbo. Right. Kasi final and executory not the level of the Supreme Court. That's interesting. Can you guide kung let's say kasi we are parang kaya ni-raise ko po yung question ng pwede bang dalhin sa Korte Suprema. Pwede po bang maging recourse? And I'm sure this is already speculative. Pwede po bang maging recourse is yung decision ng Ombudsman padaanin sa Ethics Committee? Lahat naman yan pwedeng mangyari. No? So, ibig sabihin, pwede mag-form ng Ethics Committee tapos doon implement. No? Tapos magtatanggal ka ng member of Congress. Right. Pwede yan para either expel mo or suspend mo or kung ano man. Pwede mangyari. Pero siyempre, it goes into the realm of politics already. Di ba? Right. Kasi siyempre, boto na ng mga miyembro yun Di ba? Kung tatanggalin ka nila o hindi. So, ibig sabihin, it's not as simple as a question of legalities anymore. Meron na siyang political questions. Right. And in sa observation nyo po sa legislature, sa Congress and sa Senate in general, is that a possibility na they will expel their own? I think nangyari na yun in the past I mean, not talking about the Senate, pero talking about Congress. Congress, yeah. May mga na-expel na mga miyembro
'di ba? So, for example, former Congressman Teves. Yes, Teves. Yeah, Arnie Teves. Natanggal yun, 'di ba? So, talagang in-expel ho ng Kongreso yun. So, I think all of these are within the realm of possibility in the future. Wow, that's an interesting take. And recently po, si former Ombudsman Martires was in an interview. At ang sabi po niya, kaya daw niya hindi dinisclose yung information about the dismissal is because gusto raw niyang protektahan ang dignidad nung nasasakdal. What would be your reaction to it po? Kung Well, sabi niya, ang precisely na sinabi niya, ayaw niya yurakan yung dignidad. Tsaka yung kinabukasan ng isang tao na baka naman hindi talaga mako-convict, di ba? Pero very important na public office is a public trust eh. Kumbaga wala namang sikreto sa gobyerno kasi halal ka ng tao eh. Nagsisilbi ka sa publiko eh, hindi ba? Right. So kumbaga, parang medyo nakakatoy kasi una, yun yung kanyang paliwanag. Pangalawa, mahirap hindi ibanggayan doon sa posisyon din niya tungkol sa SALN eh. Oh, diba? Kasi nga, siya yung dahilan bakit hindi nakapag-release ng SALN over the course of, I don't know, at least 5 years nung siya yung ombudsman. Kaya wala tayong kopya ng SALN ni former President Duterte, mga taong gobyerno nung panahon po na yun. Kasi nga, talagang binar ni Ombudsman Martires po yung disclosure po ng mga SALNs ng mga politiko at saka mga taong gobyerno. Ang paliwanag niya nga, kawawa naman daw yung mga politiko, mga taong gobyerno, kung wala naman silang kasalanan. Pangalawa, ay marami siyang binabanggit. Siyempre, may mga data privacy issues na parang siyempre baka kidnapin pagka nalaman yung mga una, yung kaperahan. Pangalawa, kung saan sila nakatira, ilan yung mga sasakyan, yung mga ganun. Meron siyang mga ganun binabanggit. Pero I think over the course of, the 5 years na ombudsman siya, parang na-mistake niya ata kung ano ba yung dahilan, bakit siya ombudsman eh. Right. Kasi ang papel ng ombudsman, usigin talaga yung mga matataas na taong gobyerno na hindi gumagawa ng tama. Parang dun sa dalawang bagay pala na binabanggit niya. Yung soundbites na yun, parang mas importante sa kanyang protektahan yung mga taong gobyerno kaysa to get out the truth, no? And to make sure that public office is actually a public trust, which is basically the obligation of his office. Correct. So, Kong, would in your opinion lang naman, no, and not siguro if you will wear the hat of a lawyer, meron ho bang pagkukulang si former Ombudsman Martires sa kanyang responsibilidad na maging transparent sa taong bayan? Well, syempre, ngayon natin yung nakikita. No? Kumbaga, talagang yung SALN disclosure na ginawa niya, na pinagbawal niya, talagang, I think, pockmark talaga yun dun sa legacy ni Ombudsman Martires. He can explain it all he wants, no? Anyway, retired na siya. Right. Pero kumbaga, it was only him that actually barred the release of SALNs of high-level executive officials, di ba? Right. So, kumbaga, yun talaga yung, that will be his public historical record, no? So, if he will survive that particular legacy, it's not for us to say. It will be, the public to say in the next couple of years. Right. And venturing again into the realm of speculation, may obligasyon po ba si Senator Joel Villanueva na siya mismo mag-disclose ng kanyang decision noong 2019? Well, wala naman tayong we cannot compel a senator, no? We observe interparliamentary courtesy din sa mga ganyang mga bagay. Pero kung tingin niya, makakatulong yun doon sa basically just let it rest, no? Itong bagay na ito. Pero sa kanya manggaling. Kasi ang totoo, 4 na tao na ngayon, meron pwedeng may kopya eh. Right. Yung motion for reconsideration niya noong 2016 eh. Siya, meron siyang kopya nun. Kasi siya yung nag-file eh. Diba? Pangalawa, dapat may kopya siya, yung 3 ombudsman, Morales, Martires, Remulla. Kumbaga, dapat nasa isang folder yan sa loob ng Office of the Ombudsman. Kailangan lang nilang kalkalin yun dun. Kung ano yung MR, tapos pangalawa, kailan yun na-submit. Kasi, yun talaga, pag nakita natin, okay, filed within the period ng November 2016, wala tayong pag-uusapan eh. Correct. Kumbaga, lusot tapos na eh. Tapos na yung controversy. Kumbaga. Diba? Tapos na. Ibig sabihin, actually, masisingil dun, hindi si Ombudsman Martires. Ang masisingil dun, si Ombudsman Morales. Kasi sa kanya kumbaga, the ball is in her court at the time. Kasi ma'am, tama pala yung pagkaka-file eh, nung MR.
filed within the period. Bakit nag-retire po kayo, hindi nyo po ito na-resolve? Right. You had like a year and a half until your retirement, but you never resolved it. Yeah. And it will be difficult din kung to reconcile kasi siya rin yung nagsabi na we're the laughing stock of the world because of that act down ng Senate. Well, yeah, kaya nga kasi nga parang basically she was very insistent. Meron talaga siyang righteous anger di ba? Right. Diyan sa bagay na yan. So very critical yung asan yung dokumento, asan yung petsa. Right. Itong MR na ito. Correct. And before we go on break po ako sorry. Meron po bang possibility na ma-revive yung case even after there is this secret decision? I think kung tapos na yung mga kaso na yun, tapos na talaga yan. Kumbaga, sa final executory na yan, tapos na yan. Hopeless na pala kung sakali, no? Pero babalikan natin yung timelines pa rin, yung factual question pa rin. Right. Kasi, kumbaga, kung filed out of time, pero reverse ni Ombudsman Martires, pwedeng balik ta rin ni Ombudsman Remulla yan ngayon. That's interesting. Kung depende on the facts. Kasi mali. Baka, kasi talaga mali naman talaga yung nangyari. Assuming na ganun yung situation na filed out of time. Right. Kasi there was nothing to reverse at that point, noong 2019. Kasi nga, final and executory na decision ni Ombudsman Morales noong 2016. Correct. That is at least meron pong naliliwanagan kami ng kaunti doon sa controversy na to. And kung magbe-break lang po tayo quick 3-minute break everyone. So magbabalik po ang Pinas Sabat in a few minutes. Okay? See you guys. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
ninyo kami. Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Pinas Sabat sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang tumatalakay sa maiinit na isyung pangmasa, magbibigay ng mga tama at beripikadong impormasyon. Pinas Sabat sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama si Coach Jarrett Pulido. Pinas Sabat sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Okay mga kababayan, welcome back po sa ating radio show. Ang pilot episode po natin dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738, ang Pinas Sabat. At once again, nandito pa rin po ang ating very very special guest, si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. At very interesting po yung mga pinag-usapan natin kanina tungkol kay sa desisyon ni former Ombudsman Samuel Martires na yung secret decision nga daw. Okay. Pero for now, we will shift muna sa ating topic. At mainit, ito kasi yung pinakamainit talagang kwentuhan dito sa ating bansa ngayon. At it is very timely na kasama po natin ngayon si Congressman Terry Ridon. Kasi siya po ang chairman ng nagdinig doon sa sa flood control TRICOM. Is it TRICOM? House Infrastructure Committee. Ayun, sa House Infrastructure Committee. Kayo po yung chairman ng hearing, right? Co-chair. Co-chair, ayan, co-chair. And alam naman po natin, very malapit po ngayon to sa puso ng mga Pilipino kasi simply because of the amount, napakalaki po nung alleged nakaw ng dito sa flood control. Now na medyo may siguro po, let's start the question with or the topic with how is it now? Kamusta po ngayon na medyo nandiyan na siya, it's out in the open? Ano po yung gauge nyo po sa temperature ng tao ngayon pagdating po sa issue ng flood control, infrastructure, corruption in flood control dito po? Well, syempre inaantay ng mga kababayan natin sino ba yung mga talagang makakasuhan. Mm-hmm. Kasi in the last couple of weeks, mula nung nag-suspend yung House tsaka Senate ng mga proceedings, para wala tayong masyadong naririnig ng mga updates, no? Mula sa Independent Commission for Infrastructure. Siyempre, to be fair sa kanila, para more than 40 days pa lang naman silang nag-exist. No? Mm-hmm. So, meron talagang birthing pains. No? Pero, ang binanggit kasi last week, magkaka-live streaming na sila. Right. Pero umatras sila agad the next day. They did? Parang nag-commit na sila to live stream. Right. Pero, sabi nila, baka hindi pa nila kaya next week. Pero sabi kasi nila, magla-live stream na sila next week . Mm-hmm. Kasi daw kailangan pa nilang pinuhin yung rules of procedure
Pangalawa, at yung medyo concerning, kung hindi nakakatawa, parang kailangan pa nila consent nung resource person. Okay. Why? That's an interesting question po. Since they're the investigating body, what's your take on it po, Kong? Well, dyan talaga lumalabas nga yung need ng totoong batas para sa kanila to actually compel resource persons to attend the hearings ng ICI. Tapos syempre, kasi ang pwede mangyari kasi talaga doon, kasi ang subpoena powers lang talaga ng ICI for the executive department eh. Right. Wala yung subpoena powers to anyone else. I see. Doon sa outside. Ibig sabihin, congressmen, senators, yung mga non-executive are basically just doing it. And even private individuals who are engaged in the same business. To just, they wanted to cooperate, no? Kumbaga, parang kahiyaan na hindi magpakita doon. Pag hindi ka nagpakita doon, parang guilty ka. Di ba? Pero kung halimbawa mag-hardline yung mga abogado ng mga taong ito, sasabihin nila, ay hindi, wala naman kayong contempt power eh. Wala naman kayong subpoena power dito. Kung ipiperson niyo yung live stream, hindi na kayo magpapakita. Pwede yun. I mean, that's a real possibility actually. Right. Di ba? Although, syempre, meron lang, kumbaga, walang legal suasion sa mga non-executive, no? Yung mga, lalo yung mga congressman tsaka senador. Di ba? Na pwedeng masalang doon na magla-live stream. Pero merong moral suasion. Di ba? Kasi syempre, o ba tayo magpa-live stream? Di ba? Parang meron kang tinatago ngayon. Di ba? Yung public pressure na lang. Oo, kumbaga may public pressure yun sa mga legislators eh. Lalo kung talagang halimbawa napangalanan ka or meron ka talagang alam na gusto mong banggitin. Di ba? So, iba yung sitwasyon kung talaga meron silang sariling batas. At actually, yan yung ginawa nung Senado nitong nakaraan. Meron silang hearing tungkol dyan eh. Right. So I think magte-technical working group na lang. Yung Congress meron din yung mga companion legislation, yung katapat na legislation para dyan sa Independent Commission Empowerment. Hopefully magpa-meeting na rin yan pagbalik ng Kongreso. You're on break po right now, no? Naka-break yung pareho eh. So pagbalik ng November, pwedeng pag-usapan kung ano na ba yung plano. At saka paspasan, di ba? Para kumbaga, pag sinabi lang papa-live stream kami, wala kang magagawa. Talagang you have to be there on live stream, di ba? Yeah. So in a way, kung yung ICI ay dahil syempre kailangan niya respeto yung individual human rights na mga a-attend, they're still constrained by the demands, quote unquote, ng kung sino man yung a-attend nila. Again nga, what they have is the moral and political legitimacy. Na talagang sila naman yung, syempre, for example kami, ginagalang namin yung ICI on the part of the House, di ba? Kaya nga kami nagsuspend eh. Right, Para kayo po yung isa sa unang nagsuspend kami right? Para to give way to them, di ba? Tapos yung Senate din, di ba? I think more or less nakasuspend sila hanggang magkaroon, I think, ng bagong Blue Ribbon Chair. Nakatingin din sila sa ICI to cooperate with them, di ba? So, kumbaga, talagang all eyes are on the ICI to actually do a good job and to make sure that people are accountable. And secondly, and thirdly, para hindi talaga nila bitawan din yung transparency mechanisms, no? Kasi hindi naman talaga pwede na lahat na lang in private or in executive session po nangyayari, tas nag-press ko na lang po yung spokesman or yung executive director at the end of the day. Kung merong comment dyan si Apa Ompin. And he said na as a former journalist, he would prefer na it is in private, done in private. Primarily dahil ayaw niyang magmukhang circus yung proceedings, and baka maiwasan yung grandstanding of those who are participating. What are your thoughts on it po, sir? Well, yung circus naman nakadepende yun kung sino nandun eh. It's not because of live streaming why you have a circus. Diba? A circus is made by the people involved. Diba? Not because of, how the circus actually looks, diba? So, kumbaga, if people there are actually circus people, then you will get a circus. No? Pero, I think I have a great faith in the leaders of the ICI naman na they won't allow that to happen, diba? So, I think irrespective of merong live stream o wala, tingin ko, ma-maintain pa rin yung decorum ng pagiging investigative body niya kaysa magiging circus. Pero ibang bagay yung binabanggit ng Makati Business Club Executive Director tungkol doon sa due process, no? I think very important yun kasi nga, syempre, kailangan ko talagang i-grant yun sa lahat ng mga tao.
No? Kumbaga, they have to be able to say their piece and be able to defend themselves as well. And of course, withstand yung scrutiny. Whatever it is, legal scrutiny man yan or political scrutiny yan. Kasi siyempre, politiko itong mga involved eh. Right. Diba? So, they will have to accept the fact na meron talaga yung real impact pagpatak ng 2028 or whichever election in the future. Kung is there a danger nagmagamit si ICI sa black propaganda, especially coming into the elections in 2028? Wala namang hindi pwedeng gamitin sa black propaganda eh. Kumbaga, each and every platform, I mean, we have to be very frank to the nation, di ba? Na each and every platform can be used for good. Each and every platform can use for bad or malevolent objectives, eh. Di ba? So, whether it's ICI, whether it's House hearing, Senate hearing, it's an executive action, all of these can be used for black propaganda. So, wag tayong maglokohan dito. Kumbaga, na parang just because parang this person is the one running it, hindi na pwedeng mag-black propaganda. That is not how propaganda actually works. Right. And speaking of the House hearing, Kong, di ba, nung nandoon na mga, si Curly Discaya, merong mga issues on withholding information. And now we're talking about ICI, nag-decide sila na hindi mag-participate. And si Ombudsman Remulla said na may pinoprotektahan. Do you have also that sense na parang may pinoprotektahan ng Diskaya from the time na siya po ay pumunta ng hearing up to the present? Well, I think yan naman talaga yung general impression sa mga Diskaya eh. Kasi kumbaga, yung mismong affidavit nga nila, di ba? Ang binabanggit 2022. Right. To date lang, no? Yung kanilang binabanggit. Pero lumakas sila bilang mga kontatista before 2022 using the same entire scheme. Di ba sa House nang galing yung financial statements sila? Right, yeah. Na from 2016 talagang paldo eh. Yung mga Diskaya firms eh. From I think parang from 1 billion naging mga 10 billion na. Tapos nag-maintain na to 10 to 15 up until today, di ba? So up until 2023 financial statements, di ba? So kumbaga parang obvious na kulang. Kumbaga sabihin mo talaga yung buong katotohanan kung gusto mo magkaroon ng ano tawag dito, state immunity, hindi yung patsi-patsi sa kulang-kulang na impormasyon. And kung a common criticism din sa House, and since you're part of the House, is kayo daw yung mastermind. Yun po ang laging parang nagsasalita si Senate, yun lagi ang bato. House daw ang mastermind, kayo daw yung may constituents, kayo daw yung nagde-determine ng flood control program sa mga districts, etc., etc. What would be your reaction to that? Well, una sa lahat, hindi yung totoo based on all of the hearings eh. Di ba? Ano ang totoo? Parang maraming masterminds. Kasi maraming napangalanan eh. Congressman Lamboy na pangalanan dun? Parang hindi. May mga senador na pangalanan dun. May mga kaibigan ng mga senador. In fact, hindi lang legislators yung pinangalanan. For example, ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Right. Meron dun yung within executive only na kickbacks ng unprogrammed appropriations, di ba? Right. Meron kang 15% dito. Yan ang sinabi dun eh. 15% yan, boss. Parang ganun ang pagkakasabi. So, ibig sabihin, walang congressman dun. Walang senador dun. Di ba? So, kumbaga, wag tayo maniwala na isa lang yung mastermind. Kumbaga, maraming masterminds dun sa talaga nag-plunder ng pera ng gobyerno dito. And would you consider, Congressman, na yung multiple masterminds are acting on their own, meron silang sariling conspiracy within their groups? I think that has been clear from all of the hearings eh. Na kumbaga, merong kausap, hiwa-hiwala yung mga kausap, ganun. Kumbaga, for example, dun sa mga pinangalanan na sina Alcantara, sina Bernardo, di ba? Single contact. Kumbaga, kausap niya to, pero not necessarily kausap niya iba. Na may mga ganun. I think we had seen that already in the affidavits. No? So, kumbaga, I don't think they were collaborating. The legislators and executive officials were collaborating among themselves. Para meron silang sari-sariling mga lakad. Mga grupo. Kaya nga, sabihin, which is why what we're saying is, I don't think there's a singular mastermind. I think we have multiple masterminds here. Diba? Magiging busy po si Ombudsman Remulla. Kaya nga, ibig sabihin, kaya dapat very conscious talaga yung mga kababayan natin dito na magtuturo lang tayo dito na parang isang tao, 2 tao, 3 tao, di ba? Yes. Kasi nga, ang dami na pangalanan. Tapos, ang gusto ng Senado, ng ilang mga miyembro ng Senado, may sinasabi nga sila, parang, merong script yan, di ba? Right. Eh, parang, what script are you actually talking about, my friend? Kasi nga,
the affidavits were very clear. Marami kayo. Oo. Di ba? Right. And do you think kung kasi nga dahil parang ang pinapalabas pa ngayon ng mga iba't ibang camps is mga buwaya kasi kayo sa Congress and you have one singular buwaya who resigned recently. So all blame should be on the House of Representatives alone. Single, kayo lang. Paano ba maano yan? How do we respond to those kinds of criticisms? Again, you just have to go back to the affidavits of Henry Alcantara and Roberto Bernardo. Sino yung mga cast of characters doon? Puro congressman ba? Hindi. Di ba? Congressman, senador, executive officials. Right. So, kumbaga, wag na tayo lumayo. Kasi talagang sinabi nila under oath yung mga yun eh. Parang meron talaga silang doon, di ba? First-hand knowledge. Personal knowledge yan sa bagay na yan. So, kumbaga, kung gusto nyo magturo, okay naman, bahala ka dyan. Pero I don't think that is actually based on facts. Right. Na isang tao lang, isang grupo lang, yung talagang pwede natin ituro dito. Yeah. Actually, kung di ba you were also, parang tinuro ka rin ng isang senador before, na parang you're in connivance with one of the Bryce Hernandez, yeah. Ano po bang kwento? What's the story behind it? I'm not really familiar po. Wala na yun. Tingin ko hindi na dapat pag-usapan niya. Pero ang pinanggalingan nun, kabatch ko si Bryce Hernandez nung grade school kami. Pero again, the question is, lahat ba ng mga klase mo nung grade 5 ka, grade 6 ka, kabatch mo nung grade 6 ka, kilala mo? Parang hindi, di ba? So, kumbaga, I think we have to put that to rest. Napaya naman na yung mga senador na involved eh. Right. Dun sa bagay. Actually, binuhay pa nung isang kasama ko sa kongreso yan nun. Like 2 weeks after, like a month after. Pero wala din naman. It didn't actually fly. Right. And Kong, and what would be meron na po tayong ICI. And as na touch po natin kanina, na yung kanila pong powers, especially yung kanilang contempt powers are missing. And meron po tayong proposal from the Senate, meron proposal from Congress. Should the President already act on these bills and certify it as urgent? Pwede naman. I mean, if it's something that the President would want, no? Pwede naman yan i-certify as urgent. Pero syempre, talaga dapat paspasan din talaga ng Congress at Senate yung mga hearings ito. Kumbaga kung kayang magawa na yan in like one hearing or two, tapusin na, ipasa na agad. Yeah. Parang baka we might not even need a certification from the President. Right. Do you see do you foresee any challenges? Sa let's say iba yung syempre magkakaroon kayo magkaibang version. So magbabaycam kayo. Do you think the other house will kokontrahin kayo dun sa version niyo ng bill? Tingin ko hindi naman kasi I think ang gusto nga banggitin niya Senate President Soto noong nakaraan, pag mauna silang mag-approve, baka pwedeng adapt na lang daw namin. I think marami na nangyari na in the past eh. Right. Na parang kung ano yung version nila, in-adapt na lang namin para wala na masyadong tanong-tanong, wala na masyadong debate. So pwede mangyari yun para lang maipakita yung urgency nung really granting all of the powers to the ICI. Yeah. And parang ang challenge talaga dito kung is the transparency ng the whole process altogether. And understanding po kung na kailangan merong, without making it to a circus, dapat ba 100% transparency ang dapat ibigay sa ICI? Hindi, meron talagang transparency requirement. Kasi hindi talaga pwedeng sila lang yung nag-uusap. Pero katulad sa Kongreso, hindi naman lahat naka-public hearing eh. Pagka merong pwedeng maging pagsagka sa national security or magkaroon ng disclosure on state secrets, pwede mag-executive sessions. Right. So, bahala yung ICI kung alin doon yung mga pwede sa public, pwede sa private. Pero to be very clear, dapat as a general rule, dapat public proceedings talaga yung ginagawa po ng ICI. Yeah, especially dahil of the magnitude nung scandal, it's very disappointing. And coming from kami po na hampas lupa, talagang nakakainis kung tutuusin. Kasi it's really you cannot put words into the, it's hard to put words into it doon sa galit ng taong bayan. But on the other hand, Kong,
meron din naman pong mga tao who's taking advantage of this righteous anger ng taong bayan for their own advantage. And some of them sinasabayan yung yung rallies of yung mga let's just call a spade, yung mga progressive groups, yung rallies nila, and then sasabayan sila ng mga DDS groups. Now the question po, Kong, is that on November 30 meron pong pareho na schedule. Some of them meron pong chismis na yung sa isa po it's geared towards destabilizing the government. Meron na po ba kayong chismis na narinig na it's going to that direction? Wala naman akong chismis na narinig. Alam ko lang na maraming grupo na magko-converge ng November 30. At to be very clear, karapatan naman nila na magpahayag ng kanilang damdamin sa lahat ng mga usapin, no? So kumbaga dapat galangin natin yung karapatang magprotesta ng mga kababayan po natin. So tingnan natin na lang as we reach that point, no? Kumbaga if it will reach a level of destabilization. Kasi syempre ibang bagay na yun eh. Pero kumbaga mahirap naman na bigla ka magbabawal ng pagkilos dahil meron lang threat of a destabilization. Parang I don't think that's the outcome that you want to see. Right. And I started with that question, Kong, because meron po kayong kasama sa Congress who's really promoting destabilization. And Congressman Kiko Barsaga has been really promoting destabilizing the government. What are your thoughts? Can that be the basis of disciplining Congressman Barsaga? Alam ko meron siya ethics complaint ngayon, no? Na late siya. Hindi yata napunta, hindi siya nagising. Na-computer daw, Kong. So tumatakbo yun. So we have to see lang kung ano yung laman nun. Meron na ginawang subcommittee on reconciliation, which I don't think both sides, si Congressman, Deputy Speaker Puno at siya ay willing to get into. Ibig sabihin, I don't think meron silang reconciliation na pinag-uusapan. Right. So, I think magkaka-hearing yun pero matatapos din yun. And ultimately, the committee will have to decide kung ano yung gagawin sa kanya. Yeah. If you're part of the committee. No, I'm not part of the committee. If you're part of the committee po, what will be your vote? I don't know. I don't wanna jump the gun at this point, no. I mean, to be very clear, meron naman karapatan si Congressman Barzaga to say what he needs to say, what he wants to say. It's a free country anyway, no. So, ibig sabihin, the antidote to him is basically to just answer what he's saying. For example, yung sa marami siya may binabanggit lately, yung Mindanao Secession. Yeah, Mindanao Secession. Right. Dapat ipaliwanag bakit hindi ito nangyari dati at bakit hindi ito dapat mangyari ngayon. So kumbaga, we have to have like more discourse. Right. Na talagang sinasagot din yung mga paninindigan niya. So the best answer for again, I don't want to use the word against, pero ang pinakamagandang sagot po kay Congressman Barzaga is really sagutin ko ano man yung issue binibring up niya. Una sa lahat, syempre, we have to be able to sift also kung legitimate ba talaga din yung mga binabanggit niya. Kasi kung halimbawa, kung yung binabanggit niya is basically based on, I don't know, incomplete information, para mahirap din to respond on those things eh. Diba? Kung incomplete yung information na dinisclose. No? Pwede mag-clarify, pero yung parang maging outright na parang public debate, we have to be a little bit more discerning. Right. On when to engage with him or when to not engage with him. And it seems ang haba po ng pasensya nyo. The whole house, ang haba po ng pasensya sa kanya when it comes to that angle. Ano po? I think ang red line naman, not just for him but for anyone, yung kung meron na mga seditious remarks eh. Diba? Or like merong mga threats na pwede hong can damage the lives of people, or second, to destroy institutions, no? I think yan naman yung red line. So, if he crosses those red lines, baka doon nagkakaroon ng real consequence. Right. So, I think yung ethics yung magde-decide or whether or not red lines had in fact been crossed. Kung slightly controversial question, since you're part of the House, do you think the House, the credibility of the House is not where it's supposed to be? Well, I think naman yung House will have to do its work, no? O kung ano man yan. Kasi pagka ang pinaproblema na lang House yung kanyang
approval numbers. Right. Tingin ko, wala na siya ibang gagawin kundi magpapogi or kung ano pang mga ibang gagawin. I think, kailangan naming magdesisyon. Ano ba talagang dapat pinagbibigyan natin ng oras at panahon. So, ibig sabihin, ano ba yung mga pinakabatayang problema ng mga kababayan natin? Pagkain naman yan, trabaho naman yan, at yung mga social protection measures, no, na pwede ibigay sa mga kababayan natin. So, I think dapat yun yung naging actual focus ng Kongreso. Right, so, right. Ibig sabihin, wala tayong magagawa doon. Di ba? Andyan na rin eh. Andyan na yun eh. Kumbaga, it wasn't created under this Congress, in 20th Congress, 19th Congress. Di ba? Yung perceptional problems talaga, not just of the House, but also of the Senate and of government in general, that has always been there. Di ba? So, kumbaga, the task of each and every Congress is basically, sige, you have that particular situation today, what are you supposed to do? Kasi ang totoo naman, in previous Congresses naman, parang umunlad din naman eh. Tumaas, bumaba. So, kumbaga, it's not a constant thing. So, the work needs to be done by people at the House. Right. And that's, I guess, sa punto na yan, Kong, we will take a break ulit. Okay, thank you very much, Kong, sa sa mga responses niyo po. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Pinas Sabat with Coach Jared. Hello everyone, and we are back dito po sa ating radio show sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Pinas Sabat. Ito na po ang pinakaihintay niyong moment, ang panahon para kayo po ay sasabat dito po sa ating radio show. So as mentioned earlier, wala pa po tayo masyadong, hindi pa po ready yung ating phone line for phone in questions. But for now, babasahin na muna natin yung inyong mga questions dito po sa ating chat room. Okay? So may mga few questions na dito na pwede natin itanong. At once again, our special guest, Congressman Terry Redon, is still here, and siya po ang sasagot ng mga tanong na inyo pong ibabato. Okay. So, Kong Terry, ito po, first question po, galing po kay at Mishi Cruz. Sabi po niya, pwede bang makasuhan si Martires sa kanyang secret decision? Kailangan pa natin pag-aralan kung pwede siyang makasuhan. No? Pero kailangan kasi natin malaman talaga yung timeline. Binabanggit ko pa rin. Right. No? So, pagkatama yung timeline niya, Senator Joel, filed within the period, tapos hindi na-resolve niya Ombudsman Morales, tapos resolve ni Ombudsman Martires. Walang kaso yun. Tama yun eh. Right. Pero kung hindi ganun yung sitwasyon, na hopefully mahanap ni Ombudsman Remulla sa files, no? Right. Kung ano ba talaga yung nangyari dyan. Doon natin malalaman kung pwede bang may kaso or pwede bang panagutin si Ombudsman Martires. Yes. Kung to follow up on it, meron po bang period si Ombudsman Remulla, like na kailangan within this specific time frame makapaglabas siya ng decision, or wala naman? Wala yan. So, siya bahala. Kung gaano siya up to him. Kung gaano siya kagigil dyan sa bagay niya. Right. Next question po, sir, from a Be Like Water. medyo controversial ko nga. I'll just reword some of the words here. Ano daw po sa tingin nyo ang dahilan kung bakit some senators who are of the other persuasion ay dinidikdik ang congressmen sa flood control mess? I don't want to think about what their motivations are. No? Pero syempre, again, babalik lang tayo dun sa facts no mga hearings yun lang naman ang pagbabatay natin para maging politically neutral yung views di ba? Sino ba yung mga binanggit dun? Congressman lang ba? Hindi. Right. May senador dun, may undersecretary mga binabanggit dun. So kumbaga, dun yung malalaman kung merong actual agenda. Kung ang talagang actually marami akong naririnig talaga sa totoo lang na yun yung gusto nilang dikdikin. Mag-focus kayo dyan sa mastermind kasi magagalit yung taong bayan. O di kung gusto natin ilista yung mastermind, ilista natin yung mga pangalan ng mga politiko na pinangalanan at opisyal dun sa mga Bernardo Affidavit tsaka sa Alcantara Affidavit. No? Baka yan yung kailangan natin masabi na actually ng mga masterminds. Diba? Right. Kung to follow up on it na rin, no, since na-mention po yung affidavits, what are your thoughts po on the Gutesa affidavit naman? I haven't seen him again actually. So hopefully pagka nag-resume yung Blue Ribbon Committee hearing, masalang siya at magpakita siya ulit doon kasi I think he was invited to the DOJ para sa witness protection proceedings pero hindi siya nagpakita doon. Although sinabi din niya sa Senado na ayaw din naman niyang magkaroon ng Senate protection at the very least. No? Tapos hindi na natin siya ulit nakita. Tapos ano pa bang mga additional information doon? Yung mga binabanggit niya ng mga kasamahan niya, nag-file ng affidavit disputing yung dalawang pinangalanan niya during the hearing na parang supposedly pwede daw mag-corroborate ng mga sinasabi niya. Basically signed an affidavit na talagang pinapasinungalingan lahat ng mga binanggit niya. Yeah, and legit po yung affidavit nila, not the one na mali yung pagka-notarize. And so hopefully, kung magka-resumption ng Blue Ribbon, yung dalawang mga kasamahan niya at kakilala niya supposedly, dapat masalang din siguro doon. Para matest din yung credibility ng dalawa. Kung sino sa kanilang tatlo, yung nagsasabi ng totoo. Right. Another question po, Kong, from Me. M.E. lang po ang pangalan niya. Me. Okay. Is there any chance na bumalik pa ro yung Quadcom? Or siguro po to put more context into this,
if the ICI fails on their transparency drive, will you reconsider doing a public hearing para po sa flood control mess? Ang position namin, for as long as the ICI subsists, is doing their work, we will remain indefinitely suspended. Pero this is particularly on yung po mga DPWH controversies lang, Kasi outside of our mandate naman yung mga iba pang mga lumalabas na. So for example, yung farm to market roads, super health centers, diba may mga ganyan mga issues ngayon. Mga non-DPWH, mga LGU na mga projects, na supposedly marami din pala dun sa mga yon, yung mga contractors din na pangalanan sa DPWH naglalaro at sumasali din sa mga kontrata ng mga yon, ng mga opisina at ng mga local governments na yon. So I think pwedeng magkaroon pa ng ibang hearing naman. At iba yung mga committees na magkakasama dyan. Right. Another question po, Kong. Sorry po, sunod-sunod. Please don't feel like you're being interrogated. Galing kay Ann Tadjarka. Naisip ba ng Congress na mag-charter change? I mean, siguro where this is coming from is dahil po sa dami ng gulo with what's happening right now. Is there a drive na magkaroon ng palta na yung charter para medyo mas madali yung siguro pag-achieve ng justice or transparency or tingin ko masyado na malayo yung charter change. Kasi kumbaga hindi ka makapagpahiring na maayos Charter change pa yung pinag-usapan natin. Diba? Kumbaga masyado na tayo malilihis kung charter change na yung pinag-usapan natin to basically just respond to yung infrastructure corruption. Kumbaga the antidote at the moment is basically to just file the charges. Well, airtight cases. Yun ang sabi ng Pangulo, against everyone involved. Right. Siguro po, sir, to follow up on it, do you think the executive is doing an enough job to address po yung issue dyan sa flood control? Well, maraming mga executive agencies ang umiikot ngayon, So, in DPWH, I think okay naman yung ginagawa ni Secretary Vince Dizon. Nag-iikot siya dun sa mga supposedly ipapasa rin sa ICI ng mga proyekto. So, I think meron na silang at the very least 400 ghost projects, Kasi yan talaga yung low-lying fruit para sa mga pagkakaso Kasi ang tanong lang doon, may proyekto ba o wala? Pag walang proyekto, di ghost yun. Right. So, ang susunod na tanong doon, may lumabas bang pera para dyan? Kung may lumabas ng pera, sino nakakuha ng pera? Right. Yun. So, yun lang yung mga tanong doon. Sobrang simple lang So, madaling magkaso pagka-ghost. Yeah. And another question from Tona. Tona, sabi niya, it's not Tona, sorry. Malayo to, Alice Go. But meron po isang question dito, sorry, I think I've missed it. Pero something to the effect of, dahil ba dito sa issues on flood control, is there any chance na pwedeng maibalik daw ang death penalty for heinous crimes? Wala pa masyadong pinag-uusapan ngayon, yung sa death penalty. Ang totoo naman, whether you have death penalty or you have life imprisonment, ang tanong naman talaga dito, gaano ba kabilis yung proseso ng pagpapanagot? Meron bang certainty of, una, mahuhuli, pangalawa, certainty ng pagpapanagot or punishment, Right. Kumbaga whether it's a life imprisonment, 40 years or death, kung ma-acquit din naman yung talagang mga may kasalanan, parang it doesn't really make sense. Right. So the penalty is not the problem. The problem is the process. Parang the problem, you have to do something about the process. Kasi, ang dulo nun, yung sinasabing basic social question on death penalty. O sige, may death penalty ka doon, pero baka ang unang nabibitay, yung mga mahihirap kasi wala silang access dun sa mga mamahali ng mga abogado. Right. And siguro meron din sa pang question dito kay Alberto Malabanan. Ang sabi niya, siguro this is related doon sa move ni Senate President Tito Soto to lower the age of the required age for presidency from 40 to 35 if I'm not mistaken. Will you be for it if ever? It hasn't been discussed, So pero it requires a constitutional change. So kumbaga, it's not a question for Congress to decide. It's a question for the Constitutional Commission or a Constituent Assembly to if it will happen. If it will happen. Correct. Well, it was never a question of age.
I mean, sige, bata ka nga, pero kurakot ka naman. Di ba? Kumbaga, it was never a question of age. Kasi if they wanted to broaden the field of those who can run, wala namang problema. Pero kumbaga, wag tayong magpanggap na dahil binaba natin yung edad, mawawala ng corruption. Mawawala na yung mga, the ills that plague us today. Yeah, so it's really more of the competence, kung gaano ba kahusay yung i-elect rather than the age. And another quite controversial question, Kong, galing kay Norsag Bayani. This is really about your opinion. Bakit si ex-speaker lagi ang tinuturong may kasalanan sa flood control? Well, very important yung question na yun kasi syempre it's a question of what did the former speaker Martin Romualdez do at that point. No? Nung nagkakaroon ng problema nung flood control in the last 3 years, no? Pero syempre, ang kailangan natin talaga makita dito, asan yung mga ebidensya that will link each and every personality to flood control corruption. Right. Oo. So yun yung kailangan hanapin, yun yung kailangan buuin. No, whether it's on Speaker Romualdez, on former Congressman Zaldico, on each and every person that is named, like former Senate President Chis Escudero, right. Former Senate Majority Leader Joel Villanueva. The question is, what are the evidence that are available to really link them to flood control corruption? So parang we need to really follow due process at makita talaga yung ebidensya bago natin talaga agatin yung issue. And is there, since na-mention na rin po si Zaldico, one question is galing kay Miea Dizon. Sabi niya, is there any way na mapabalik si Zaldico? As soon as the charges are filed against him, sabi naman ng ICI at ng Ombudsman, magkakaso na daw sila criminally against former Congressman Zaldico. Doon pwede na mag-cancel ng passport. Yeah. Oo. So, pagka na-cancel yung passport, baka he will be compelled to go home. No? Tapos syempre, kung may warrant of arrest, pwede mag-coordinate with Interpol to effect that arrest against him. No? So, yan yung mga pwedeng gawin ng gobyerno para mapauwi si former congressman ko. Kung Terry, siguro ito related to itong question na to ni Marvin Pega. Sabi niya, si Napoles nga at Enrile na acquit, the process is too slow. Maybe the question she is trying to pose is, with all of these allegations of corruption, syempre mag-file ng kaso and all of that, can we guarantee a speedy process, a speedy trial dito po sa kaso ng mga maifa-file sa kanila? People that have been acquitted or convicted, it wasn't because of speed. It was again about the evidence. That was available. No? So, let us not delude the public na dahil mabilis, epektibo, or dahil matagal, hindi epektibo. Kasi nga, we want them to be fast, but also we don't want them to fail. Diba? So, ang talaga namang requirement doon, for government to be able to build airtight cases against everyone involved. So, kumbaga, it's not a question of speed. It's a question of the available evidence to actually convict them. Kaya nga, si Ombudsman Remulla, he is bringing yung standard of proof from DOJ, which is yung reasonable certainty of conviction to the Ombudsman, no? To the Office of the Ombudsman. Pagka they will file, pagka they have reached that standard of proof ng reasonable certainty ng conviction. Siguro po, Kong, an attorney rin naman pala. Siguro po, Kong, this question is coming from siguro dahil after everything that happened, nagkaroon ng mga hearings and all of that, it's radio silence and parang wala pang umuusad. So baka doon nangagaling yung fears, and maybe that's the reason behind the question. Is there a way po kaya Kong na the process can be much faster, at the same time more credible, or it affords due process? I think ginagawa naman ng Ombudsman yung kailangan niyang gawin, no? So I think masipag naman si Ombudsman Remulla. Tingin ko he is basically committed to really making sure that cases will actually be filed against everyone concerned, whether at the highest levels or at the lowest levels of government, no? So I think darating tayo dun. Hopefully yung live stream po na ICI
mabuo na talaga nila yon. At wag silang don't make announcements that you cannot actually deliver on in the soonest time, no? Yeah, like yung pagla-livestream. Tapos bigla atras sila. Pero secondly, yung pag-empower pa rin ng ICI to grant them yung contempt, subpoena powers, no? Para yun nga, everyone will really have to be compelled to work with them. Hindi nila pwedeng sabihin na we don't want to cooperate with you anymore, so bahala ka na sa buhay mo. Right. I agree especially on that point. Kasi parang yung the ICI is not, yun nga, parang kulang siya sa bigat ba. It doesn't have the necessary weight to throw around para, lalo na yung contempt, yung power to contempt. But also, Kong, again, this is another controversial question. I hate na medyo I don't like the fact na parang this question is parang it pits the House versus the Senate. Pero I'll just read out the question. Galing kay Sephiroth Crescent. Sabi niya, Kung Terry, may plano ba kayong i-abolish ang Senate? Think ko wala naman wala yun sa usapan at this point. Kumbaga talaga yan? Kumbaga flood control tayo dito. Walang Senate or House abolition na pinag-uusapan. Kumbaga, kahit na-abolish yung Senate tsaka House, kailangan pa ikulong yung mga sangkot eh. Diba? Kumbaga, there's nothing to actually change at this point. Right. Okay, so with that, Kong, we'll take one more break. And another 3 minutes maybe or 1 minute, and we'll see you in a bit, guys. Radyo Publiko, Serbisyo, Bayang, News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas, radyo publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, radyo publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, radyo publiko sa 104.3 The Capital. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Pinas Sabat. Pinas Sabat. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Okay, everyone, welcome back po sa ating live stream dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo 5. Welcome po sa Pinas Sabat. And today, once again, we have our very, very special guest, Kong Terry Redon, representative from Bicol Saro Party List. Siguro, Kong, a few more questions before we end the live stream. What will be your thoughts on ano po kaya yung magandang next steps given the present realities po sa flood control sa ICI, and then doon po muna tayo sa flood control and ICI. What would be the ideal next steps that siguro po pwedeng naming i-expect from government? Well, syempre itong paglalatag ng mga kaso, nakalatag na yan para sa mga executive agencies, law enforcement, tsaka ICI, no? Pero yung mga reforms doon sa usapin, for example, nung how do you actually implement projects, malaking bagay yan kasi siyempre, kung wala kang reforma doon, di tuloy lang yan. Kahit magpalit ka ng mukha, magpalit ka ng tao dyan, pero pwede pa rin nilang gawin yung ginagawa nila, corruption will just find its way. Right. Diba? Right. So, for example, isa sa mga binabanggit namin, yung private third-party inspections ng mga proyekto. Ibig sabihin, dapat bago makapag-bill
yung mga contractor, right, merong hindi taga DPWH na tumitingin kung tama. Una, faithful ba to the engineering design yung ginagawa nila? Pangalawa, tama ba yung mga materyales na ginamit? Makapal ba? Tama ba yung bakal? Tama ba yung semento? Dapat bang may bakal o wala? Bakit walang bakal? Yung mga, they will have to ask the questions and they will green light it kung bago ka mabayaran sa progress bill pa lang. Sa progress billing pa lang. Okay. Dapat sine-check na yun kasi from milestone 1, milestone 2. Kasi pag nasara mo na yung semento, hindi mo na makikita yung loob nun, di ba? Right. So dapat makita mo bago magsara, di ba? So yung mga ganun, dapat meron po talagang involvement yun kasi nga obviously merong fees na kailangan bayaran sa mga yon. Engineers yun, na mga private engineers, di ba? Pero kumbaga, kahit mas tataas na onti yung contract price dahil nga may fees, engineering fees yun mas gusto ko na yun kaysa substandard yung proyekto. Kasi ultimately, pag substandard yun, i-rehabilitate mo din Right. Ibig sabihin yung rehabilitation nun, baka imbis na 10 years ka bago nag-rehabilitate dahil they made it well, baka 6 years mag-rehabilitate ka na. Right. So yung mga ganun, talagang kailangan magawa yun. No? Pangalawa, syempre, binabanggit nga nila yung mga rig bids. No? Kailangan talaga, kung pwedeng wala talaga masyadong human intervention. Sinabi yun sa hearing na wala talagang totoong bidding Right. Kumbaga, pinapangako lang talaga yung mga bids tapos, peke-peke lang yung mga presyo. Diba? So, ang totoo dyan, kahit hindi ka magkaroon ng discount, kasi isa sa mga debate ngayon, yung masyado daw mataas yung pricing itself. No? Correct. Pero ang totoo dyan, kung real, honest-to-goodness bidding yun, magdadive talaga ng presyo kasi papabaan sila kung honest-to-goodness. Para mauna, ang question kasi sa contractor, sige, ito na yung presyo ko. Any bid, sa totoo lang. Hindi lang naman sa proyekto yun, di ba? Ito yung presyong kaya ko. May kita na ako dito. So, ito yung sasubmit ko. Ganun lang naman simple yung tanong dun pagka honest-to-goodness bidding Right. Di ba? So, kung matalo ka, o di natalo ka. Sorry ka. Kung nanalo ka, o di salamat. Di ba? Pero kung halimbawa, iniisip mo pa yung may bigayan ba dyan, di ba? Talagang hindi mo makukuha yung honest-to-goodness bidding Kaya talo talaga yung tao doon pagka inflated yung prices. Correct. Tapos hindi mo ma-reflect yung actual market price for that project. Di ba? So yan, kailangan mapag-isipan kung paano talaga siya gawin. Yeah. Yung talaga open, competitive bid. Kasi ang totoo, nagagawa naman sa ibang government projects Kasi for example, yung mga airport na binid, yung mga PPP na binid, right. Naglaban-laban doon yung malalaking conglomerates Pababaan sila ng presyo doon or depende kung ano yung terms, no? Either pababa ng presyo or pataasan ng presyo na ibibigay sa gobyerno. Di ba? Pero ibig sabihin, honest to goodness bid yun. Kasi laban-laban talaga yun Right. Di ba? So, kumbaga, kung kayang gawin sa ibang opisina, baka kayang gawin dun sa mga mas maliliit na mga opisina, yung mga wala masyado nakatingin. Di ba? Right. So, kung would we be expecting sa mga amendments sa procurement law? Kasi di ba doon po lahat nakasama yun, yung bidding and everything? Pwede magkaroon ng amendment sa procurement law, pero pangalawa, pwedeng diretso lang sa executive yun. Kumbaga sila na mag-create ng sarili nilang rules para hindi na kailangan maggawa ng panibagong. Kasi kaka-amend lang ng procurement Kasi for example, may binabanggit yung Pangulo ngayon, parang gusto niya na magbawas ng presyo ng mga materials by up to 50%. To be clear, hindi lahat 50% yung cut. Pero at the very least, at the very best, 50%. Up to 50% yung cut ng mga ibang materials kasi meron ata silang findings na dun sa ibang mga materials in different regions, parang grossly inflated yung presyo ng materials. Kasi doon sila kumikita rin, ng mga contractors. Yun kailangan mag-adjust doon. Diba? I mean, kailangan talagang linisin. I mean, we have to reflect the market prices for these. Right. Kung na-mention niyo po kanina yung third-party audit doon sa progress billing, baka po one question that can raise is COA not good enough or they're not doing enough of a job sa kanila pong pag-audit ng mga projects? Yung COA kasi post-audit You have to build the project first. But secondly, yung COA di naman mga engineer yung mga yun So kumbaga, kaya nila siguro makita tama ba yung mga pirma, tama ba yung proseso. I mean, they're more of numbers persons Right. Hindi naman sila engineering persons So kumbaga, meron talagang real technical expertise na kailangan i-employ dyan na hindi kaya ng COA at this point gawin. I see. At saka, ayaw din natin na entrenched, di ba? So, ibig sabihin,
pagka sige, may COA dun sa region or district na engineer, sabi mo na, kung masaya na sila ulit, nakita naman natin yung tsura nung Bulacan First District eh. Right. Lahat sila magkakasama dun eh. Dun sa bigayan dun, di ba? O, if it's a compromised office, paano magagawin natin dun, di ba? Even if you have the engineers in COA, if they're a compromised office, it's an actual problem, di ba? So at least pagka third-party deployments, hindi mo makokontrol. Mahirap kontrolin, di ba? I mean, there's so many moving parts to do a syndicate out of it. Diba? Right. So at least medyo mababawasan yung tawag dito, yung mga pwedeng lagyan. kasi one part of it, is working directly doon sa department. To be very clear, sa totoo lang, pwede pa rin lagyan. I mean, wag tayo maglokohan dito. Pwede pa rin subukang lagyan yun. Di ba? Pero parang nakakakabang gawin yun. Kasi hindi mo alam paano siya gagalaw. Kasi it's out of the system eh. It's out of the entire syndicate within a particular area. Right. That's a good way of thinking about that. That's a good angle to think about. Pero kung I wish we have more time and I committed hanggang 10 o'clock lang po tayo. Pero before we end po, do you have any words po for our viewers for dito po sa ating show po? Siguro, antabayan na lang ho talaga natin yung developments, no? Pero wag din natin bitawan. Magantabay pero wag bitawan. Kasi tama rin naman na merong public pushback. Kung nababagalan ko, who am I to say na dapat wag kayong mabagalan, di ba? So, very important na talaga nakabantay yung mga kababayan natin. Kasi, syempre, pag nabitawan na natin to, baka magkalimutan ulit, di ba? Right. Agree. And dapat po talaga magkaroon, ako personally, I really want to see heads roll dito sa issue ng flood control. And I really hope na at one point, Senate and Congress will just unite and do whatever needs to be done, especially lalo po sa ICI and giving them more powers. Pero thank you very much po Kong Terry Redon sa pagpapaunlak po sa atin. It's an honor for me and sana po makaulit ako, sir. Okay? And maraming pong salamat sa mga viewers natin tonight. I hope that you enjoyed our live stream. God bless and see you in our next episode. Bye.